How to teach reading in a fun way. So, meron akong 3 ways na i-share sa iyo ngayon na ginagamit ko sa school and sa tutorial. By the way, ako si Teacher Joy Lee. I have more than 10 years in teaching in the elementary. Sa tutorial naman, ang focus ko lang na tinuturo po ay reading. Before ko bigay sa iyo yung mga ginagamit kong strategies, mga ways, I have this story po muna, no? During the times na hindi ko pa na-discover at parang ayaw ko talaga nun. Ayaw ko, hindi ako open sa parang ang dami-daming ek-ek na binibigay sa mga bata, sa mga toys, drawings. Parang ayaw ko dati. Pero dumating yung time, nagka-problema ako na parang hindi lahat ng bata is gusto yung paper and pencil lang, ganun. Meron yung mga bata na mas natututo iba sa visual, sa mga toys. So parang naging open na ako. Parang ako kasi parang dagdag work pa paghahanda. Gusto ko mag-read ka na bata. Pero iba kasi boring sa kanila. So kung 3 years old, gusto niyang magbasa pero boring naman yung pagtuturo. Parang kung siguro sabi ng bata, ayoko na. Parang kaya pag minsan si teacher kasi sa school, 'di ba? Si teacher, magpre-prepare kami ng mga gagamitin. Pero pag sa magulang, parang hindi siya parang nakakatulong kasi ang dami nating trabaho. Pero yun na ang problema, hindi sila nakikinig. Ayun. So naging solution siya sa akin ay, sige, yung bata kasi pag dumadating sa akin sa school or sa tutorial, may dala-dala siyang toys, kung ano-ano, pagkain. So parang sabi ko, why don't we use? So I realized na pwede itong gamitin. So una kong ginagamit is yung toy. Yung toy kasi, any toys, pwede mo na siyang gamitin. Toys ganyan, or mga ganyan. Di ba ang iniisip natin pag minsan walang toys kasi distraction. Pero sa kanila, ang reading feeling nila ay dapat hindi boring. Kaya, i-allow nyo lang silang merong mga toys. And then, ito, kahit nga grade 4 naglalaro sa school. Kasi ang tinuturuan ko sa umaga kindergarten, sa hapon naman grade 4. So, yung mga toys ang kinder, attracted pa rin yung mga higher grade. So, meron ka dapat mga magnetic, ganyan. Hindi naman talaga siya required. Pero kung gusto mong fun lang talaga siya, pwede idikit yan sa mga whiteboard, mga ganyan. So, parang nakakatulong talaga siya. So, hindi na siya bawal sa akin. Just gagamitin mo lang. Halimbawa, nag-sounds kayo. Pag nag-sounds kayo, tapos meron kang iguana or mga letters. Tapos, iguana says, sa letter A, basahin na natin. Anong sabi niya? Anong sabi ng toy mo? Mga ganon. So, parang tumang-tuwa siya. Parang iginaganon-ganon mo na, ramdam niya. Parang nakikipaglaro ka lang sa kanya. Yun ang pakiramdam niya. And then, number 2, pansin ko din, kahit sa online is, mahilig ang bata sa drawing and coloring. Kahit higher grade pa, kahit nga tayo, di ba? That's why, kung kaya mo, talagang bumili ka ng flashcard mo, yan, flashcard. Pero sa likod, ako kasi, yung isang flashcard ko drawing, pero ito, nagprint na lang ako. Ayan. Ngayon, kasi pag bond paper naman na ganito, madali kasing masira, no? Pero ikaw, bahala ka kung anong mas gusto mo. Sa akin kasi, kahit yung anak ko, ginamit ko na lang din flashcard, dual purpose to, para sa tutorial ko na rin. Yun. So, yung drawing din, pagkatapos kong magturo sa sounds, halimbawa naturo ko na, apple. So, ang pinaka-action namin for today is diba? Action ko, ganyan, So, yung apple na yun is lalagyan ko na siya, papalagyan ko na siya kanya ng color, papacolor ko na, or paper cutting. Dikit-dikit. Ang gustong-gusto ko kasi ng mga bata is, yung dikit-dikit, nag-glue-glue sila. Ewan ko, nag-enjoy talaga sila kasi colorful na, may ginagawa sila. And in that way,
mas matatandaan niya. Isa pa, number 3 is yung attention span nila maikse. So, dapat short time lang ang pagtuturo mo. Kaya, pag minsan ay basta I recommend is 10 to 15 minutes, mahaba na kasi yun pag may activity siyang ginagawa. As long as akin kasi, hindi ko siya minamadali. Ako, mayroon akong system na 30 days na makakabasa yung bata. Pero pag minsan talaga nag-i-enjoy siya kahit na 10 days pa nakapag-read. Meron naman yung mga bata na more than 30 days pa. Depende talaga sa bata. Basta you make it fun, masaya sa kanila, hindi bawal ang toys, may attention span, bakuha mo pa rin yung attention span nila. Pag nakuha mo na, pwede rin na kayong mag-paper and pen para dun mo makasulat kung kaya na bang basahin yung sounds na tinuro mo today. And isa pa, number 4 na pwede mong gawin is halimbawa, nagturo ka ng W for today, W. Ang gagawin ko is para masaya, di ba may drawing, sabi ko lagyan mo ng drawing or sa likod or picture ng katumbas ng W or ng letters. Ang gagawin ko kasi dito para maging masaya, lalagyan ko to ng action. So ito, ang action niyan is So, dun pa lang, hindi na talaga siya nagme-memorize ang feeling niya. Ang feeling niya lang talaga naglalaro kayo, may arts, tapos mas matatandaan niya. Yun lang, hopefully nakakuha ka ng idea nun to make it fun yung reading session nyo. And naniniwala ako na even we na hindi teachers, ay kaya natin magturo sa mga anak natin basta may guide. And yung time blocking, napakaganda sa mga bata para mas matututo sila na may time blocking kayo kada hapon. Kaya nga sabi ko 10 to 15 minutes kasi pag nasanay yan, hindi lang yung masaya lang yung lesson ninyo, dapat masanay din siya araw-araw na meron kayong reading session. And I invite you, if you have more questions, I invite you to my FB group, Basa Community Teach Your Child to Read at Home. So yun lang. Please don't forget to like, share, and subscribe on my video. Bye! God bless po sa lahat.